Kumusta kayo? Minsan, nakakapagod talaga ang buhay dito sa Pilipinas, di ba? Sa dami ng problema sa pamilya, stress sa trabaho, at lahat ng nangyayari sa mundo, madali lang tayong matakot o mawalan ng pag-asa. Pero ngayon, may gusto akong ibahagi sa inyo na napakalakas na mensahe galing mismo sa aklat ni Isaias, Kabanata 41, Talata 10. Baka narinig nyo na ito dati, pero maniwala kayo, iba ang dating nito kapag nasa gitna ka ng matinding pagsubok. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita ng aking kanang kamay na matuwid. Tara, sabay nating unawain yan. Ang unang-unang sinabi ng Diyos ay, huwag kang matakot. Alam ko mas madaling sabihin kaysa gawin, lalo na kapag humaharap ka sa malalaking problema. Pero hindi lang ito isang suhestyon. Ito ay isang malumanay na utos mula sa isang mapagmahal na ama na alam ang pinagdadaanan mo. Sinasabi niya sa iyo, anak, huwag mong hayaang kontrolin ng takot ang buhay mo. Susunod, ako'y sumasa iyo. Isipin mo yan sandali. Ang Diyos na lumikha ng sansinukob ay kasama mo. Hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagsubok. Malaking ginhawa ang naidudulot nito sa akin na malaman na mayroong mas dakila kaysa sa lahat ng problema ko na nasa tabi ko, sa bawat hakbang. Pagkatapos ay sinabi niya, huwag kang mangamba. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang panghinaan ng loob. Kahit mukhang imposible ang mga bagay, tandaan, hindi kailanman nawawala ang pag-asa. Ang Diyos ay naroon, handang pasanin ang ilan sa iyong mga pasanin. Palalakasin kita at tutulungan. Ang mga salitang iyan ay parang isang lubid na sumasagip sa sinumang nakakaramdam ng panghihina o pagod. Lahat tayo ay may mga araw na gusto na lang nating sumuko kapag naubusan na tayo ng lakas. Ngunit nangangako ang Diyos na pupunuin niya ang ating tangke upang bigyan tayo ng lakas na kailangan natin, eksakto sa oras na kailangan natin. At sa wakas, aalalayan kita ng aking kanang kamay na matuwid. Ito ang paraan ng Diyos ng pagsasabi, hawak kita. Gaano man kababa ang pakiramdam mo, aalalayan kanya. Ang kanyang kanang kamay ay makapangyarihan, matuwid, at laging tapat. Kaya tuwing nagiging mahirap ang buhay, tandaan ang Isaias 41:10. Ang Diyos ay kasama mo. Siya ay para sa iyo. Hindi mo kailangang harapin ang iyong mga takot ng mag-isa. Panatilihin ang pangakong ito malapit sa iyong puso, at hayaan itong magbigay sa iyo ng tapang upang sumulong. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Kung kailangan mo ang paalalang ito, sige at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa. Pagpalain kayo ng Diyos.